Hello guys! Nandito ako sa isang field na kung saan maraming okrang tanim. Ayan, napakasarap ng okra na yan. Hindi ko pinopromote ang okra ha. Nandito ako sa field para mag-relax. At the same time, gusto kong gawin ang videos na ito dito kasi nakaka-relax dito talaga guys. Pero, kahit ano pa man, hindi talaga totally marirelax ang isip natin kung there is something bothering us, lalo na sa mga taong naagrabyado ng ibang tao. At ito na yung pinakamalaking event na inaabangan ng ng mga netizens o yung mga nasa social media. Nagkaroon na ng sagupaan. Nandun na yung mga nandun yung tarayan, nandun na yung insultuhan at panglalait, diba? So, imagine dahil kay Mr. Bagger talaga naging controversy talaga yung dalawang vlogger. Hindi naman kami sawsawera guys. Mayroon naman talaga kaming mga statement in our minds na kailangan lang talaga namin i-express. Okay? And of course, nadadala din sa emotion ang mga small vloggers. Kaya gusto lang nilang maglahad, hindi ho talaga kami ay mga sawsawera. Ito yun. Panoorin nyo yung video nila ha. Video, pupunta tayo sa lugar ni Kuyang Bagger. Yes. So tingnan natin kung magsasalita ba siya. Tinatalo kayo sa cashier? Ay sa bagger sa iba? Kaya tinatalo sa sis nga yan. Ano yan? Tama sabi ni ano? Hindi, ganito kasi. Nasamaan ako ni Madam. Ngayon, gusto niya lang magkaroon ng parang closure dun sa nangyari sa inyo dun sa sa Walter. Ngayon, gusto niyang kausapin ng personal nandun sa barangay. Mag-usap daw kayo dun. Kasi para matulungan ka niya kung paano gagawin niya, kung may pangangailangan ka ba, gano'n. Samahan mo yan. Punta na lang tayo doon. Susunod ka. Dadaan doon. Makakalan niya, may kaso siya. Okay ka mo po ang problema sa anak. Nagkaroon po kasi kami ng hindi pagkakain argument sa loob ng Watermark. Tapos, nag-trending po yun, Nay. Ngayon, nalaman ko na nag-quit nga siya sa trabaho. Kung yun ba ay dahil sa akin, kasi baka akala niya na-report ko siya, which is hindi ko siya ni-report. Or dahil decision niya yun, kasi kailangan malaman ng lahat yung totoong nangyari sa kanya. Hindi mo nagkikwento sa akin yan tungkol sa mga nangyayari. Opo. Tinatanong ko nga. Ngayon sabi ko, ngayon pumunta ka na doon, pinapupunta ka sa barangay. Ganyan siya. Ayaw eh. Alam niyang kung aalis kasi, sabi ni Pablo, samahan mo. Pinag-uwaray ba? Ma-update. Akala ko nandito na, ayaw ko naman dali-dali. Pumunta rito. Paraman niya. Bastos, paraman niya. Kaya hindi kami nag-uusap niya kahit dalawa lang kami doon sa loob ng bahay. Ay, kung magmura yan. Ay, hindi magmura. At minura ko kayo. Hindi niya naman po akong minura, Nay. Okay, napanood ko guys ang video na nangyari between Madam Taslupa at yung isang bagger. Kahit ako na nakapanood, nasaktan ako doon sa mga sinasabi niya. Ang pangit ng niya, ang pangit talaga niya. Sobrang niyang pangit. Pangit yung ugali niya, ang pangit pa ng mukha niya. Yes, pangit ka. At dalawa lang kami nakapila doon. Tandaan niya, mga hampas lupa kayo. Okay? Hindi ko problema yun. Problema mo yung hampas lupang bagger ka. Alam mo, Yung mga panlalait talaga naman, may karapatan naman talaga tayong magalit, lalo na pag yung may mga pinagdadaanan din tayo ng problema or either na nagmamadali tayo. So, may mga pagkakataon talaga na magagalit. Walang tao na hindi nagagalit. Anytime, anywhere, whoever magagalit at karapatan niyang magalit kasi ine-express niya yung feelings niya. Pero hindi ibig sabihin na magalit ka sa isang tao
na lahat na lang na gusto mong sabihin, sasabihin mo. Isipin sana natin bago tayo magsalita, kung sa atin kaya gawin yun, kung masarap ba sa pakiramdam. Of course, nagre-react ang ibang vlogger, nagre-react man ang ibang mga netizens kasi hindi naman talaga masarap sa tainga, hindi masarap sa pakiramdam. Ang ikaw ay insultuhin, pahiyain, murahin. Yung paulit-ulit ipamukha, ipaulit-ulit na sasabihin. Ang pangit ng ano niya, ang pangit talaga niya. Sobrang niyang pangit. Pangit yung ugali niya, ang pangit pa ng mukha niya. Yes, pangit ka. Na ganun ang mukha mo, ganun ang itsura mo. At of course, napapanood yan sa buong mundo kasi nga naka-video. So, ang point ko lang doon, naintindihan ko na nagalit siya kasi nagmamadali siya, natagalan siya. Pero, hindi pa rin acceptable na murahin mo ng ganun ka-extreme na pagmumura ang isang tao dahil lang simpleng kasalanan lang. Kung nag-react man ang ibang vlogger, kasi hindi naman yun sila nag-react na walang dahilan. Siyempre may nakikita din sila. Kung nagmura ka sa isang tao dun kasi nagalit ka sa kanya, dapat hanggang doon na lang. Kung mayroon mang taong nang nag-react doon dahil sa mga videos sa ginawa mong panglalait sa kapwa mo, hindi na rin dapat natin murahin sila. Hindi ko alam kung saan pinanggagalingan nyo ng mga galit nyo sa akin. Kasi yung mga galit nyo, parang pinatay ko yung mga magulang nyo. Ganon yung galit nyo. Grabe kayo sa comment section. Mga bashers. Yung kapag meron tayong minumurang tao na hindi naman natin kilala. Nakakatanggal ba ng stress? Yung kapag meron tayong minumurang tao na hindi naman natin kilala. Yung may nabasa lang na comment, na nagmura, nakikigaya na lang. Alam mo yun? Alam ko ha? So, sino nagpakalat ng picture ko? Aber! Diyos ko Si ano nga pala? Si Albinong Balyena! Yes! Si Mrs. Kafir! Yes! Mapagpanggap na Muslim! Mapagpanggap na Kristiyano ang hampas lupa! Nakaabaya ka para i-follow ka ng mga Muslim. Tapos, sasabihin mo, Bible, ganyan, Christian ka para i-follow ka ng mga Christian. Ano be? Ha? Desperada? Kaya kung ano na lang ang gagawin mo sa sarili mong baboy ka, ha? Ano na rin dapat natin murahin yung mga tao na yun kasi may concern din sila sa naramdaman ng isang tao. Kaya lang, imbis na mag-apologize tayo kasi nakagawa na tayo ng kasalanan, dinagdagan pa natin. I was thought also na she is going to apologize. Pero, when I watched her video, at nagkataon lang talaga na dumaan sa wall ko. So, ito yun dahil si Madam Paslupa, very attractive ang mukha niya. So, of course, napaano ako sa kanya, napanood ko yung video niya, na ito yung video niya na ginawa. Yan, watch this guys. I was told that she was looking for Mr. Bagger and then trying to make a peace sa nangyari. But when I watched this video, I'm also disappointed. So, nahanap nga natin si Kuyang Bagger. Pero, hindi siya humarap sa akin sa ano ugali na meron si Kuyang Bagger. Na-interview natin si Nanay Josefina. So, nagkaroon din tayo ng iba't ibang kaalaman tungkol kay Kuyang Bagger sa mga pinagdadaanan niya sa buhay at kung ano ugali na meron si Kuyang Bagger. May point naman siya sa sinabi niya na hindi siya pwedeng pumunta doon, baka matakot si Mr. Bagger kasi may kasama siyang mga boys, mga mens. So, kailangan niyang pumunta dumaan sa barangay para na doon ang mga taga-barangay. That is a proper way naman, walang problema yun. Just, ayun naman ay for security reasons. And that is really legal action na gagawin niya para magkaroon ng closure ang misunderstanding. Kaya lang, can you just imagine na ang nanay ni Mr. Bagger na isang senior citizens? So, she is also inosente sa buong pangyayari. Hindi naman niya alam ang nangyari. Anyway, with care,
ni Mr. Bagger ang kanyang nanay kasi senior citizens na. Dapat hindi din yun ma-involve sa stressful matters kasi senior citizens na nga. Kumbaga, ilalayo dapat ang issue na yun dun sa mother kasi hindi naman yun minor de edad si Mr. Bagger. Ang purpose niya na hanapin niya si Mr. Bagger para lang mag-usap at magkaroon ng settlement para matapos ng issue na to. Kaya lang, wala si Mr. Bagger, hinanap nila, tapos hindi, nung nahanap na si Mr. Bagger ng isang barangay personnel, hindi humarap si Mr. Bagger kasi ang kanya palang doon, nandiniman niya na walang kamera. Okay. Pinaghahanap ka ni Madam, di ba, para makipag-areglo. Ano yung nangyari? Bakit hindi ka sumipot dun sa barangay? Pumunta sila dito. Ang pumunta dito, yung isa niyang kasamaang lalaki, tapos yung mga barangay. Paglabas ko pa lang ng bahay namin, nakatutok agad yung camera. Sinabihan ko na yung lalaki na, "Sir, pakipatay ng camera." Pero sabi niya, ayaw pumayag kasi nga daw, vlog lang naman daw. Sabi ko, alam ko naman kasi na vlog yan eh. Kasi nga yung nakita kong pangkuha nila na camera, yun din yung ginamit nila sa may supermarket. Ganoon na nila. Ang loob ko, kung willing ka mag-sorry, hanapin mo, magpa-picture kayo, tapos na kami tapos. Wala na. Naintindihan ko si Mr. Bagger, isang lalaki at sobra talaga ang hina ng kanilang fighting spirit pagdating sa ganyan. Mas sobrang laki ang pride ng isang lalaki kaysa ating mga babae. Ang mga netizens, ang ibang mga vlogger, talaga nasa puso talaga nila yun dun ang sitwasyon ni Mr. Bagger kasi nasaktan kumbaga inilagay lang nila ang sarili nila sa kay Mr. Bagger na kung sila kaya gagawa ng ganon, unacceptable din sa kanila. Napakasakit guys na ikaw ay talagang lait-laitin ng sobra kasi nakakababa talaga ng confidence unlike lang sa mga tao na kagaya sa akin, ako lalaitin mo ng ganon, tatawa lang ako kasi may acceptance ako sa sarili ko at saka I don't deny na ako ay pangit or maganda. Kung ano man ang binigay sa akin ni Lord, yun na yun I appreciate kung ano man ang kinreate ni Lord sa akin, kung ano man ang binigay sa akin ni Lord, kung ano man dinesign ni Lord sa physical appearance. Yun talaga ang tanggap-tanggap ko. Ayun ay tanggap ko. Kung wala kang pagtanggap sa sarili mo, kung wala kang pagtanggap sa itsura mo, of course, gagawin mo, babaguhin mo kasi you are not happy kung anong klaseng mukha, kung anong klaseng katawan ang binigay sa iyo ni Lord. Hindi mo tanggap kaya mo binago yon. So, may mga tao talaga na hindi nila matanggap yon dahil may mga reasons kung bakit hindi din nila matanggap yon. Pero hindi dapat natin ipapamukha din sa kanila na ganun ang nila kasi masakit din yun guys. Kung ikaw nga mumurahin ka, hindi mo nga matanggap. Sasaktan ako or mabubisit ako or magdadamdam ako or kahit ano na iniisip mo niya na mararamdaman ko, okay? Hindi ko alam kung saan pinagagalingan nyo ng mga galit nyo sa akin. Yun yung galit nyo, grabe kayo sa comment section, mga besher. Yung kapag meron tayong minumurang tao na hindi naman natin kilala. Do you think matanggap ba ng ibang tao ang pagmumura mo sa kanila? Definitely hindi. Masasaktan sila. Kung marunong kang masaktan, mas lalo silang marunong ding masaktan. Kaya bago natin gawin ang panlalait sa kapwa natin, look up to ourselves first. Yun lang talaga. And then guys, the mothers, the issues is between you and that person. And then, we are not supposedly na idadamay natin ang ibang tao. Nagkaroon man ako ng argumento sa ibang tao, kailangan ko ba idamay ang pamilya niya? Okay, kagaya yung sa na-mention ni Mr. Bagger sa interview ni Madam Hadi sa kanya. Ang sabi niya, na nadamay pati ang nanay niya, bakit inano pa yung sa Yes, kanya-kanya tayo. Wala namang perfectong tao, guys. Diyos ko naman, mga madam, mga sir. There is nobody perfect here in this world. Lahat tayo may kapintasan, lahat tayo may behavioral problem, lahat tayo may attitude problem. Lahat tayo.
ay hindi perfecto. Kaya dapat lang ay isasaksak din natin sa kukuti natin yon, na hindi na natin din naman kailangan na i-vulgar. Hindi na natin kailangan ilabas pa ang mga bagay na hindi naman hindi siya involved sa issue kumbaga. Kaya mas lalong nasaktan si Mr. Bagger. Hindi pa man sila nagharap, may nangyari na ulit. Kung sino pa naman ang haharap, kahit naman ako, sorry ha, you realize something, that you did something wrong to me and you wanted to apology. You should do publicly. You should do your own, you have your own creativity how to apologize. Kahit hindi man sa personal, nagawa mo yun eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman sikreto ang nangyari, yung event na yun sa loob ng department store. Hindi yung sikreto eh. Na nakita ng mga customers and then sa buong social media. Hindi talaga guys kawalan ng pagkatao natin ang paghingi ng tawad sa mga taong ginawa nating kasalanan. Sa mga taong nasaktan natin, hindi yung kahinaan natin, hindi yung pagkatalo natin. Bagos, yun yung pinaka-the best na magkaroon tayo ng peaceful mind kasi nagawa nating magpatawad at nagawa nating manghingi ng tawad. Diba? Yung issue between mother and the son na ilabas pa sa social media. Yes, nandun na tayo guys. Mayroong attitude. Kung totoo naman may attitude, lahat naman tayo may attitude, diba? I am not telling here na I am perfect, I'm a good person. I was just stating the factor na lahat tayo mayroon talagang attitude. Palagay natin may attitude si Mr. Bagger. Kailangan pa bang ilabas yan sa social media kung ano ang statement ng nanay niya? Para naman ang pangit. Sa akin, hindi sumama ang loob ko sa nanay ni Mr. Bagger kasi it's better na na-express niya yung feelings niya ng ganon. Siyempre, alam naman niya sa sarili niya na wala naman siyang perfectong anak eh. At saka sa nakita ko sa kay Mr. Bagger, no, sa kanyang he is a shy type kind of man. Siguro, ang kagandahan lang kasi he has this opportunity na nakapagtrabaho siya sa establishment na na-expose ang sarili niya sa maraming tao. Yun kasi ay pangdagdag yun ng confidence sa isang tao pag ikaw ay na-expose sa karamihan in a crowd people. Diba? Different people ang namimit niya, different customers ang namimit ni Mr. Bagger at malaking tulong din sa kanya yon. Kasi he is a shy type. Kagaya na sinasabi din ng nanay niya, ito yung totoo ha. Ang sabi ng nanay niya, tahimik lang siya sa loob ng bahay, hindi siya naglalabas, hindi siya nagbabarkada. Naglalaro lang siya ng cellphone lang lagi ang hawak niya. Probably guys, he's just enjoying by his own self. At saka hindi siya sanay na binabasto siya sa labas. At hindi siya sanay, siyempre may mga tao kasing bastos, may mga lalaking bastos na nagsisigaw-sigaw. Kaya nga nag-walk out na lang siya at the same time nag-resign siya. So he sacrificed that job. He really needs that job. Pero kailangan niya i-sacrifice kasi yun na yung natamaan yung ego niya eh. Napahiya siya. So sana guys, maintindihan natin na napahiya yung tao and at the same time, dapat manghingi tayo ng sorry directly. Kung ano man yun ang gusto mong sabihin, hindi yung you feel sorry but at the same time, you let the other party guilty. That is not kind of a that is not a good attitude as well. If you wanted to apology because you feel sorry for what you have done to that person, you don't have to feel that person guilty. Yun lang dapat ang kailangan natin gawin. Sana hindi na lumaki ang issue dito. Guys, lagi nating tatandaan na lahat tayo ay may kapintasan. Lahat tayo may attitude, lahat tayo may behavioral problem. There is nobody perfect. Lahat tayo ay may pagkakamali. Nakikita ba natin ang pagkakamali natin? Kasi guys ako, from morning until evening, I was talking to God and asking God that let me see and let me feel for what I have done to other people. And especially what I have done to Him. Kasi napakasarap guys talaga
na wala tayong ginawa, hindi tayo nakagawa ng extreme na kasalanan or light na kasalanan sa ibang tao. Kung may nagawa man tayo, at least na-realize natin, nanghingi tayo ng tawad at magkaroon tayo ng peaceful mind. Napakasarap guys. Di bali na ang ibang tao nakasakit sa atin, okay lang. Pero yung tayong manakit, napakasaklap yun guys. I always can encounter that those people who bullied me, who humiliate me, they used to mock me. But it's just like, okay, thank you. Ganun lang sinasabi ko. Yes, nasaktan ako, but I just pray to God na ihihil ako sa mga pananakit ng mga tao sa paligid ko. Basta ang importante, hindi ako nalakit. Hindi ako gumawa ng ganon. Kahit guys, minura na nga kami. Ako di minura. Mr. Bagger ha, sa ganito ba naman ang mukha ko? Hindi naman ako ganun kapangit. Hindi naman talaga ako ganun kaganda. Okay lang. O diba? Harap-harapan yan na sinabihan ako ng tao na yun na ang pangit-pangit mo. O sinabihan pa ako ng piyoke-piyoke. O diba? At ang worst, sinabihan akong aswang na kabayo, at sinabihan nila akong basahan ng mga damit ko. At the same time, sinabihan akong mangkukulam. O diba? Guys, alam nyo, hindi ko ginawa yon sa mga taong gumawa sa akin. Mag-ina yon ang gumawa sa amin ng mag-ina. Hindi ako Mr. Bagger. Ito lang masasabi ko sa iyo. Let this thing pass in yourself. I know that you can hurt. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo ipaglaban ang sarili mo. You have to right then, ipaglaban mo rin ang pagkatao mo, ipaglaban mo rin ang sarili mo. Pero, ang panglalait nila sa iyo, for sure, mawawala din yan someday. Kasi kahit anong man kaganda ang mukha natin, kung pangit ang ugali natin, dun talaga yun ang pinaka-extreme. Pero kung hindi man ganun ka-perfect sa mata ng tao ang mukha natin, pero ang puso natin ay may kagandahang loob, may pagrespeto, di ba? May pagtitiwala sa sarili at may pananampalataya sa Diyos. Yun yung pinakamasarap na dala-dala natin habang buhay. Wala nang maipapalit dyan. Okay? Kaya don't worry kung naranasan mo yan. It's okay. Okay lang yan. Who knows guys? Okay, who knows Mr. Bagger ha? Ito lang masasabi ko sa iyo Mr. Bagger. Ang nangyari sa araw na yon, yung event na yun na nangyari between you and Madam Hampas Lupa, there is such a great blessings, di ba? Imagine ha, pangit ka daw pero nakilala ka sa buong mundo, nag-viral ka, nag-viral ang mukha mo, nakilala ka nila, so biyaya din yun. At the same time, maraming mga tao na gustong tumulong sa'yo. O diba, kung ako lang, kung may pera lang ako, tutulungan ko, lalo na yung nanay mo. Love na love ko yung mga senior citizens. Ayan guys, makikita nyo sa mga videos ko dyan, mahilig ako magpasayaw sa mga senior citizens. Mahilig ako magpatawa sa kanila. So, gagawin ko rin yun guys. Gagawin ko rin yun Mr. Bagger. So you don't have to worry, okay? Ito lang, be more positive. And then, you have to fight for your right. Kung kinakailangan mo, if there is a way to settle the problem, if there is the way to settle and become, okay? I know naman. And most of all, let God to handle everything. You have to surrender to God everything. I know na i-guide ka niya. At tatandaan mo, Mr. Bagger, ang sarap-sarap sa pakiramdam, sasabihin ko sa iyo honestly, I am so happy kasi maraming mga taong sumusuporta sa iyo. Kaya, naku, good luck talaga. Sana magkaroon ng katapusan, sana magiging okay kayo ni Madam Hampas Lupa. Si Madam Hampas Lupa din at saka si Madam Hadi. Hello! Lalo na Madam Hadi, I like your video as well kasi you are being fair talaga to everybody. So, sana magiging okay ang lahat. Okay, thank you so much for watching this video. Please like and share and subscribe.